Yes, alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ano ba naman to? Wala talagang kadala-dala ang ibang mga senador. Ang iba nagagamit pa ang simbahan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang iba naguhugas kamay. So, eto, breaking news. Eto na, aray ko. Sakit nito. So, the Independent Commission for Infrastructure, yan o, basahin ko na lang sa inyo, or ICI recommends to the Ombudsman the filing of criminal and administrative case against the following individuals allegedly connected to ghost flood control projects. Kung dati bank account, ngayon ano na, suitcase na para walang trace, di ba? So, nangunguna dito itong si Senator Joel Villanueva. Parang nung nakaraang linggo lang, nung nag-celebrate kayo ng 57th ba yun? Anniversary ng JIL, sinabi mo na malinis ka. Wala kang dawit, wala kang alam. Diba? Yan yung sinasabi mo. Gawa-gawa lamang. Nagamit pang simbahan, aray ko. Diba mga minamahal, nagamit pa po ang simbahan. Diyos mio naman, Santa Barbara Bendita. Diba? Ginamit pa talaga ang simbahan na supposedly anniversary, diba? Dapat nagtuturo ng lecture about kay God, sa Bible, kung paano makaligtas sa kasalanan. Pero ang nangyari, abay, ginawang way ang anniversary na yon para palabasin na wala siyang kasalanan. So, pinulitikang simbahan. Sa aking nakikita at sa mga netizen, ganun yung tingin nila na supposedly, dapat iwalay yan, diba? Hiwalay yung politika sa usapin ng pananampalataya, diba? So, naglinis itong si Lolo mo Villanueva doon. Well, ito ay rekomendasyon pa lang naman, 'di ba, sa ombudsman. Failan itong mga taong to ng criminal and administrative case. Nako, bigat nito. 'Di ba, buti hindi plunder, no? So, sumunod si Jingo Estrada. Aray mo. Walang kadala-dala, mga minamahal. Nasangkot na nga noon sa, ay hindi, kahit nga din itong si Joel Villanueva, 'di ba? Sa SIBAC, sa PDAF din, kay Napoles, nadamay din siya. Tapos, kasama na naman ngayon sa flood control. By the way, yung pamilya ni Joel Villanueva ay talagang malakas. Political dynasty na din. Kasi yung sa SIBAC ngayon, mga minamahal, tawag dito, yung tatay niya, representative, if I am not mistaken. Tapos yung kapatid niya naman, mayor sa kanilang lalawigan. So anyway, dito na tayo kay Jinggoy Cutie. Aray mo. Diba si Jinggoy, mga minamahal? Walang kadala-dala. Ano ba to? Ano ba tong lolo ninyo? Kung totoo man. Aray mo. Walang kadala-dalaan lolo ninyo, na PDAF na nga, pati sa pork barrel. Pisti, oy, ano ba? Ano ba to, Jingo? Ano ba tong ginagawa mong trabaho? Ano ba tong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ka na nadala kung totoo man. Wala ka pa rin pinagbago. Diba? Ngayon, pangatlo, si ako Bicol Representative Elizalde ko. Ay mo. Oy, umalis na to ng bansang Pilipinas, unbothered kasi may sakit daw. Pero ayon sa ating balita, itong si Elizalde ko, abay, pati kanyang mga aircraft, diba? Abay, nailipad na din daw sa ibang bansa. O ngayon, sino pa? O, ito si former DPWH Yusek Roberto Bernardo. Nako po, DPWH, aray mo. O, ito pa, Commission on Audit. Antindi naman nito. Si Mario Gonzales Lipana. Antindi nito, diba? Nasa Commission on Audit ka. Pastil, hindi ko kaya yun. Taga-audit ka, tapos sangkot ka sa ganyang
Ganyang kalakaran. Grabe. Nakakahiya naman sa balat mo. O, etong si former Congressman Mitch Kahayon. Uy, naku, ano ba naman tong mga pangalang to? Ano ba naman, mga iskandaloso. Diba? Kaya yung administrasyon lang ni President Bongbong Marcos, ang masasabi ko talaga na, tawag dito, lumalaban against dito sa corruption. Ang ICI, mga minamahal, ay isa po yung investigasyon na binuo para imbestigahan ng mga infrastructure anomalies. So, nagsumite ng rekomendasyon sa ombudsman, di ba, mga minamahal, ang independent commission, para nga po kasuhan ang mga di umano allegedly sangkot. So, sa lahat ng pangalan, mga minamahal dyan na nabanggit, meron akong isang hinahanap. Walang iba kundi si Martin Romualdez, pero hindi ko nakita. So, ngayon, iniisip ko bakit paulit-ulit nilang sinisiraan si House Speaker, 'di ba? O lalo na mga Duterte loyalist, pero wala naman diyan ang kanyang pangalan. Ano na namang issue ngayon ang ipopokol niya? Aray mo. Nasaan na ngayon si Orly Gotesa? Nasaan na yung taong yan na nagdidiin, gumagawa ng peking perma, peking pahayag, peking kwento, peking affidavit. 'Di ba? Dito kay House Speaker, nasaan na 'yon? Wala, 'di ba? And according dito sa Manila Regional Trial Court, falsified and legally void ang affidavit ni Gotesa. So sa madaling sabi, peki nga ang mga perma, peki ang mga payag at ang buong kwento. Kumbaga meron lang direktor. So matatandaan din natin na si dating kongresista Mike Defensor ang nag-introduce dito kay Gotesa kay sino ba yan? Si kay Marcoleta, na 'di ba nagtaka tayo na mas alam pa ni Marcoleta ang nilalaman ng affidavit ni Gotesa kaysa sa mismong nagtestimonya. At bakit kay Marcoleta ibinigay? Hindi naman siya yung tawag dito, hindi naman siya yung yung ba yon, mga minamahal? Chairman, tama yung nag-comment, Irie. Tapos Ivy, hindi naman siya yung yung tawag dito, yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So, bakit kay Marcoleta ibinigay? So, kung alam ni Defensor, kung kasi si Gotesa ang kumonta kay Defensor. So, basically, mga minamahal, alam ni Defensor kung nasaan si Gotesa. So, ngayon, ang tanong, kasabot ba? Si Gotesa, si Defensor sa pagtatago ni Gotesa ngayon. Aray mo, tanong lang. So, bakit kailangan itago itong witness na to? Para patunayang nagsisinungaling sa korte? Mga minamahal? Mga ba? Diba? So, itong peking affidavit, peking kwento, peking script, abay mukhang pinaggastosan nila. Ngayon, nabisto na sila. So, hindi aksidente ang paglabas ni whistleblower Kuno Gotesa. Talagang ito ay galing sa tanim camp ng Duterte camp. And I think yung nasa likod nito ay alams na, isa ding senador na ang layunin sirain si Martin Romualdez. Pero nakita naman natin sa ICI na ay jud ang kanya name, 'di ba? Waray ang kanya ngaran nga da sa Independent Commission for Infrastructure sa angay nga kasuhan sa ombudsman. Shout out sa mga waray nun! I miss you, mga minamahal, taga-di income, diba? So, etong witness for hire na to, parang feeling ko, yung director nito, medyo bobo lang gumawa ng affidavit. Diba? Tapos ang bobo niya sa part na dinala niya pa doon sa Senado para magkalat. Tapos ipatrending sa social media. Ngayon ang ending, sila ngayon yung nahuhulog sa sarili nilang bitag. Gumawa pa ng AI generated video na kunyari money delivery. Tapos Forbes Park. Pero ayon sa mga fact checker, by manipulated, mga minamahal. Ginamit lang talaga para manira. 'Di ba? You can smell the desperate of the other camp to tawag dito,
para sirain ang reputation ng isang tao. So, sila nagdala ng script, sila yung nagdala ng director, tapos ngayon, gusto nilang patahimikin si Gutesa. Sira ulo tong mga to. Aray. Diba? And anyway, ito namang si Mike Defensor, hindi na to bago yung ganitong kanyang kaso, yung mga fake witness. Natatandaan nyo kay Lacson, inimbituan din ng millions abroad sa Mawanay. So, hindi na to bago. So, 20 years ago na ganun pa din yung sistema, yung taktika, upgraded na yung mundo, kayo nandun pa din kayo sa ilalim, maray ko, ano ba naman yung mga drama ninyo? Anyway, mga minamahal, ano ang credibility ng mga taong yan? Diba? Alright, kayo, ano masasabi ninyo? Ay, Demon Diyos good man, hindi pipinite. Wait lang, ang aircon. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.